of death. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Zechariah, his father, filled with the Holy Spirit, prophesied, saying, Blessed be the Lord, the God of Israel, for he has come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior, born of the house of his servant David. Through his prophets, he promised of old that he would save us from our enemies, from the hands of all who hate us. He promised to show mercy to our fathers and to remember his holy covenant. This was the oath he swore to our father Abraham, to set us free from the hand of our enemies, free to worship him without fear, holy and righteous in his sight all the days of our life. You, my child, shall be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way, to give his people knowledge of salvation by the forgiveness of their sins. In the tender compassion of our God, the dawn from on high shall break upon us, to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death, and to guide our feet into the way of peace. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, let us praise and thank the Lord for bringing us to this 9th and last simbang gabi. Salamat sa Panginoon at narating natin ang huling araw na ito. Kanina po nung iniisip ko na huling simbang gabi na, sabi ko itong simbang gabi palagi nating hinihintay. Pagsimula ng September, excited tayong lahat na magsimbang gabi. At ngayon, patapos na naman ang isang simbang gabi. Isang taon na naman ang hihintayin natin para sa susunod na simbang gabi. At maraming salamat sa Diyos at congratulations din po sa nakakumpleto ng 9 na gabi ng ating pagdonobena sa Kapaskuhan. Pwede po bang tumayo yung nakakumpleto ng 9 na gabi? O, honesty, honesty. Palakpakan po natin. Yan. Ipagmalaki natin yan. No? Pinaghirapan nyo po yan. No? Salamat po. Salamat. No? Parang marami sa inyo kasama kong palipat-lipat. No? Kung nasaan kayo, nandun kayo. Kung nasaan ako, nandun din kayo. No? Kaya sabi ng mga staff natin, nababawasan, Father, ng mga 300 kapag hindi ikaw ang nagmimisa. No? Kasi yung 300 lumilipat sa kabilang chapel. Maraming salamat po. At sa mga hindi po nakakompleto, better luck next time. Pero hindi naman po to sa padamihan, hindi naman to kompetisyon, hindi naman to pagalingan. Nakita ng Panginoon ang pagsisikap nating lahat na magsimba kahit na busy tayong lahat, maraming pinagkakaabalahan, kahit na medyo stressful ang mga panahong ito, nakita ng Panginoon ang pagsisikap natin na kumpleto man o hindi ang mga simbang gabi. Pero pagkatapos po ng 9 na gabi,
ano na? After 9 days of the simbang gabi, what now? Ano na? Sasabihin na lang ba natin na ang simbang gabing ito ay achievement natin? Nakakumpleto ako ng 9 na gabi. May achievement ako. At dahil achievement ko ito, I deserve a reward. Kaya sasabihin natin sa Diyos, Lord, kailangan mong ibigay ang wish ko kasi nakumpleto ko ang simbang gabi. Para namang may utang na loob pa ang Diyos sa atin. Baka sasabihin ng Diyos, ako pa ba ang may utang na loob na nagsimba ka ng 9 na gabi? O baka naman para sa iba, ang 9 na gabi ay parang challenge. And now I have proven something. I was able to do as I was challenged. After 9 days, what now? I'm sure that the past 9 days, we have learned a lot of lessons about Christmas, about the coming of the Lord, and about our life as Christians. Gabi-gabi tayong nakikinig sa salita ng Diyos at gabi-gabi pinagyayaman ng salita ng Diyos ang ating paghahanda para sa Pasko at ang ating buhay Kristiyano. Marami tayong natutunan nitong nakalipas na 9 na gabi. Maganda pong tingnan ano ba yung pinakamahalagang lesson na natutunan natin ngayong 9 na gabi. You know, the simbang gabi the masses of the simbang gabi are the church's way of helping us see the unfolding of God's plan to save humanity. Simula nung unang gabi hanggang ngayon, unti-unting nakikita natin kung paanong tinutupad ng Diyos ang kanyang pangakong magpapadala ng Mesiyas, the unfolding of God's plan. And these past 9 days, 9 nights, we have also seen that in order to fulfill the plan of God, many people from different ages, from the time of Abraham until the time of Zechariah and Elizabeth, until Mary and Joseph, John the Baptist, many people had to give way to the plan of God. Many people were asked to set aside their personal plans, to step back in order for the plan of God to be fulfilled. Kaya isinilang si Jesus kasi maraming tao ang nag-give way para sa plano ng Diyos. Many people stepped back. Many people stepped aside. Many people gave way for the realization of God's plan. At yan din po ang nakita natin sa mga pagbasa natin ngayong huling simbang gabi. In our first reading today, King David had a beautiful plan. At ano yung plano ni King David? Sabi niya, meron akong magandang palasyo, pero ang Diyos nakatira lang sa tolda. Kaya sabi niya, ipagpapagawa ko ang Diyos ng magandang tahanan. Ipagpapagawa ko ang Diyos ng templo niya. Ang ganda ng plano niya para sa Diyos. But God, through the prophet Nathan, said, "Are you going to build a house for me, David? No, it will not be you. Hindi ikaw ang gagawa ng bahay para sa akin, kasi ako nga ang gumagawa ng bahay para sa iyo. Ang anak mo ang siyang gagawa ng bahay para sa akin." It was Solomon, the son of David, who built the great temple of Jerusalem for God. Parang sinabi ng Diyos kay King David, maganda yung plano mo, pero hindi ikaw ang gagawa niyan.
Baka sabihin mo pa, achievement mo yan, ipagbalaki mo pa yan. So step aside, step back, give way for your son, and your son will be the one who will build a house for me. In our gospel, Zechariah praises and blessed God. Matatandaan po natin na nung sinabi ng anghel kay Zechariah na yung kanyang asawang si Elizabeth na matanda at baog ay maglilihi, hindi makapaniwala si Zechariah. Kaya sabi ng Diyos, hindi ka makakapagsalita. And so for 9 months, Zechariah was unable to speak. And when John was born, Zechariah again was able to speak. At yung unang lumabas sa kanyang bibig ay pagpupuri sa Diyos. At dun sa kanyang pagpupuri sa Diyos, sinabi niya ang magiging misyon ng kanyang anak. Sabi niya kay John, "You, my child, shall be called the prophet of the Most High. You will go before the Lord to prepare His way." Pakinggan niyo po itong sinasabi ng isang tatay sa kanyang anak. Sinasabi niya sa kanyang anak, "Anak, ikaw ang propeta ng Diyos. Propeta ka lang, hindi ikaw ang Diyos. Ihahanda mo ang daan ng tagapagligtas, pero hindi ikaw ang tagapagligtas. Kung ako si Zechariah, ako yung tatay at sasabihin ko doon sa anak ko, anak, aba dapat ikaw ang sumikat. Anak kita papayagan ba kitang hindi sumikat? Dapat ikaw ang lumabas ng Mesiyas. Ikaw dapat ang manguna. Hindi ikaw yung maghahanda lang sa daan ng Panginoon." But Zechariah was clear about the mission of his son. He will just prepare the way. And one day, John would have to step aside and give way for Jesus. My dear brothers and sisters, many times in our life, we need to step back or step aside in order to give way to God's plan. Many times in our life, we have to step aside or step back in order for the plan of God to be fulfilled. Kailangan nating tumabi-tabi o kailangan nating umatras para padaanin ang magandang plano ng Diyos. And that is not always easy. Because we want, instead of stepping back, we want to step forward. Dapat mauna ako. Forward ng forward. Kasi ako dapat yung mauna. Instead of stepping aside, we want to step up. Bakit ako tatabi? Dapat ako ang umangat ng umangat. But in order for the plan of God to happen, we have to make sacrifices. And sometimes, that sacrifice is just all about stepping aside and stepping back. Give way to the will of God. Give way to others. Hindi palaging ikaw dapat ang pagbigyan. May mga tao na ganyan, yung lahat na lang dapat sila pagbibigyan. Kapag sila'y nakipagtalo, may argument sa asawa, sa boyfriend, sa kaibigan, dapat ako ang pagbigyan. O kapag sa pamilya, ako ang bunso, ako dapat ang pagbigyan. O ako ang panganay, ako dapat ang pagbigyan. Ako ang magulang, ako dapat ang pagbigyan. Hindi palaging dapat ikaw ang pagbigyan. May mga pagkakataon na ikaw naman ang magbigay sa iba. Pagbigyan mo naman ang iba. Huwag palaging ikaw yung bibigyan ng daan. Huwag palaging yung iba ang tatabi para makadaan ka.
paminsan-minsan, matuto ka ring tumabi para naman makadaan yung iba. Huwag palaging ikaw yung nauuna at yung iba yung aatras para mauna ka. Paminsan-minsan, ikaw naman yung umatras at paunahin mo naman yung iba. That is what it means to step aside and to step back, to give way to others and to give way to God. Noong pong 2022, nasa Manila Cathedral pa ako, at nung pinaplano namin yung reshuffle ng mga assignments naming mga pari, sabi ni Cardinal Advincula, as part of the consultation, pwedeng mag-submit kayo sa akin ng 3 parishes na gusto ninyong ma-assign. By order of preference. Ibig sabihin yung number 1, dyan ko talaga gustong ma-assign, o number 2, number 3. Sabi niya, i-consider natin yan sa paggawa ng mga assignments. Nung natanggap ko yung form, sabi ko, saan ko ba gustong ma-assign? Sabi ko, wala akong nilagay at sinabi ko, wherever you will send me, I will go. But at the back of my mind, I want to be assigned to a parish. Kaya nilagay ko rin doon, whatever parish you will send me, I will go. Gusto ko pong ma-assign sa parokya kasi noong 2022 ay 18 years na akong pari at hindi pa ako na-assign sa parokya. The first 11 years of my priesthood ay nasa Archbishop's office and residence lamang ako. Walang parokya. Tas nilipat naman ako sa Manila Cathedral na hindi naman parokya. Yung parokya kasi, ang buhay ay iba. Kasi yung buhay nun talagang community. Yung mga nakatira doon, yung mga bahay, yung mga nakatira sa isang community, yun ang buhay ng isang parokya. Kaya hindi mo mapipili yung mga tao, at yung mga tao naman hindi mapipili yung pari nila. Hindi katulad sa mga ganitong chapels, mga hindi parokya, kapag gusto niyo yung pari, pupuntahan din nyo. Kung nasan yung gusto nyong pari, doon kayo pupunta. Pero sa parokya, it's a natural community. Sabi ko, gusto ko namang ma-assign sa isang parokya. Yun ang aking plano sa buhay, to be assigned to a parish. Sabi ni Cardinal Advincula, hindi, lagyan mo kung anong parokya yung gusto mo. Dapat merong ilagay ka dyan sa number 1, 2, 3, and na yan. Kaya nag-isip ako, saan ko kaya gustong pumuntang parokya? Sabi ko, alam ko na, ang ilalagay kong mga parokya ay yung mga simbahan na may aircon. Kasi aircon ng Manila Cathedral at pawisin po ako. Kaya ayoko ng mainit na simbahan. Kaya pumili ako ng mga simbahan na aircon at yun ang nilagay ko, number 1, number 2, number 3. Isang simbahan na nasa Manila na may aircon. Isang simbahan na nasa Mandaluyong na may aircon. At isang parokya sa Makati na may aircon. Nang bigayan ng assignments, inaasahan ko na yung plano ay parokya. Nang makita ko yung assignment ko, Landmark Makati at SM Makati, hindi na naman parokya. Pero aircon. At kahit saan ako lumakad, aircon. You know, sometimes we just have to give way to the will of God. To set aside our own plans, our own dreams, our own hopes. And when we do that, we will see God's greater plan. Sabi siguro ng Diyos sa akin, ayaw mong pagpawisan. Sa mga simbahang pinili mo, pag lumabas ka ng simbahan, mainit na. O ilalagay kita na kahit saan ka pumunta, maglakad ka man dyan maghapon, hindi ka pagpapawisan.
O kaya dito, ginaw na ginaw pa tayo. My dear brothers and sisters, stepping aside, stepping back will always be difficult. Sometimes they are painful. But we need to do them in order to give way to God's plan. Give way to others. Give way to God. And if we are willing to step back and to step aside, we will always be happy. We will always be fulfilled. Hindi man mangyari yung mga plano at pangarap natin, pero pag hinayaan natin mangyari yung pangarap ng Diyos sa atin, mas makikita natin yung kaligayahan at makikita natin yung kaganapan ng ating buhay. If we are willing to give way to God and to others, we will experience Christmas. If we are willing to step aside and to step back for God and for others, we will see God's beautiful dream come true.